Ganyan, pag kinuha mo si Kuya Albert, ganyan, makakaya mo kayang alagaan yung kapatid natin. Ang usapan kasi doon sana. Kahit na, stop yan. Iwan ko sa'yo. Matanda ka na, pero hindi ka pa rin nakakaintindi. Daddy Frankie, papa-stop ko yan. Ate Ansing, Nag-away ba kami kagabi, Daddy Frankie daw? Hindi mo na alam yung ginagawa mo kasi sobrang kalasingan mo. magkakasundo. Kaya gusto ko patawag din si Kuya Louie para mag-usap-usap kayo. Okay lang? Ha? Okay lang? Pero sa bahay, okay lang Kuya Gigi na pag nakagawa ako ng kasulatan, pipirma si Nanay Ansing, pipirma ka, papirmahin din natin yung isa niyong kapatid dyan sa harap. Bayan, salamat sa Panginoon kasi nahintay natin si Kuya Gigi. Gagawa ko ng paraan, pag-usapin sila para maituloy na natin yung bahay. Kasi sayang yung mga materialis. Tatry ko pa rin pero okay naman si Kuya JJ. Nakikinig naman sa atin. Pero mas maganda kasi yung marinig ko sa kanilang magkakapatid kung ano yung magiging saloobin nila. Hanggat kaya ko mga kababayan, gagawan ko ng paraan. No? Saan ka nagtrabaho ngayon Kuya JJ? Sa Daddy Frankie, sa Mungkada, Daddy Frankie. Sa Mungkada. Okay. Mabuti maaga-aga ang dating mo ngayon. Maaga naman, Daddy Frankie. Alam kong dumating kayo. Kaya naramdaman mo. Hmm. So kaya ako bumalik dito, Kuya JJ, kasi ayun, nangihinayang ako na hindi matuloy yung bahay ni Kuya Oliver. Kaya gusto ko sana mag-usap kayo ulit ni Ate Ansing. Okay lang? Okay, Daddy Frankie. Pero ano nangyari? Bakit nabalitaan ko pa na nag-away kayo ni Bayaw kagabi daw? Dala sa galit, Daddy Frankie. Kasi si Ansing naman, siya palaging nasusunod. Ang usapan doon sa gitna ng bahay namin. Kabira-bira, doon pala naman sa tinabi pa sa yung bahay niya, yung pinapagawa ng bahay ni Oliver. Hindi pwede yung Daddy Frankie. Ipapa-stop ko yung talagang trabaho ng Daddy Frankie. Hindi ganyan palagi siyang nalang nasusunod. Pero kinausap ko na si Bayaw kanina. Alam naman daw niya na parang dala ng pagkalasing kainuman. Kaya gusto ko rin na mapag-usap din kayo. Pero ang gusto ko dito is una muna kayo mag-usap ni Ate Ansing, kapatid sa kapatid. Okay lang, patawag ko siya. Okay lang, Daddy Frankie. Sige. Para Kuya JC, patawag si Nanay Ansing. masabi ko yung dapat na sabihin sa kanya na palagi na lang siyang nasusunod. Ansing, dito ka. Sinsya ka na. Hindi na kita mapaupo. Dito ka. Ansing, kinakausap ko si Kuya JJ kasi gusto ko talaga na matapos yung bahay, maipagpatuloy yung bahay. Mag-usap po kayo. Bakit ayaw mo ituloy yung Ay, bahay? hindi. Ayoko doon. Upo Ang ka lang. usapan sa gitna natin. Ay, kabira-bira, inisog mo pa dito sa bahay niyo. May balak yata kayong angkinin naman yung bahay na pinapagawa naman ni Oliver. Yun ba yung iniisip mo sa akin? Oo, basta stop yung trabaho. Ayaw kong ganyan na may usapan na tayo noon na doon sa gitna natin para magkalapit yung bahay. Bahay mo, sa bahay ko magkalapit. Di ano natin siya. Dalawa tayo Ay, ngayon, inisog mo pa sa bahay mo? Kung ngayon, kung yan ang gusto mong mangyari na stop yan, Oo, talaga stop ko yan. bibigay ko sa Kuya Oliverta, ikaw nang bala sa kanya. Oo, sige. Kung yun ang gusto mo. Yun ang... Ikaw nang bala. Tayo mo bang gawin yung ginagawa? Palagi naman lang ikaw nasusunod. Ba't wala? Kasi alam ko yung nakakaayos sa kanya. Ako yung nakakaalam. Ikaw, alam mo ba yon? Ay, basta stop yung bahay. May balak kang angkinin yan pagka siguro pagbahayan nyo yan pagka tinuloy yung bahay ni Oliver. Ganun palang iniisip mo, pues. Kung yan ang iniisip mo, ibigay ko sa si Kuya Albert, ikaw nang bahala, ikaw nang maghugas ng puwit niya, yung pinagtayan niya, ng damit niya, ikaw nang bahala.
Kasi yan ang iniisip Kasi mo. yung usapan kasi doon, may usapan na doon sa gitna ng pagitan natin. Hindi nga, ikaw din naman ang nagsabi noon na halimbawa maghati-hati. Di wala ka ng Ngayon, space. inusog mo naman sa bahay mo. Sige, tanong kita. Gusto mo ba, halimbawa, yung nakasakupan mo, ibigay kay Kuya Oliver? Sige Walang nga. problema yun. Oh, Basta yung usapan na doon sa gitna ang papagawa doon. Ang usapan. Walang problema kung kung ba yun. Yung usapan na doon siya magtitira, doon sana. Ay ngayon, dito mo inusog mo naman. Hindi mo kausap eh. Ikaw, araw-araw kung umaalis, naglalasing. Kaya mo pang intindihin yung kapatid natin sa kalagayan niya? Basta Kaya mo ba siyang tignan? ipapa-stop ko yan. Dati parang stop yung bahay ni Oliver. Wag mo nang ipa-stop. Stop nga. Wala ka na naitutulong, makialam ka pa. Angkinin mo lang naman Ay, yun. hindi ko yaangkinin. Para sa kapatid natin yan. dapat doon sa gitna sana. Ay, Doon ka na, wala doon siya namang- Wala namang pandon. Inuusog ko lang ng konti sa bahay ko. Kaya nga, di may balak kang angkinin. O di, yun ang iniisip mo. Ibigay ko na sa'yo si Oliver. Bahala ka na sa kanya. Ikaw nang bahala. Patirihin mo doon sa bahay mo. Ang Paano yung bahay? Hindi stop na daddy parang ngayon. Papa-stop ko. Bibigay ko na sa kanya si Kuya Oliver Daddy Frankie. Siya na yung bahala sa kanya. Ba- Tignan ko lang kung magawa niya yung mga ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Papa-stop ko yun daddy parang yung bahay niya. Doon naman palang, di niya nagpatayo ng bahay. Kasi alam mo, Kuya JJ, ayaw kong lumaki yung hidwaan ninyong magkakapatid, lalo na't nalaman ko na kagabi nagkaroon kayo ng sakitan ni Pati Bayaw. si Bayaw Bakit ano ba nangyari doon, Kuya JJ? Pati siya nakikialam na angkinin din yung Pwede- bahay. Ko, isip mo lang yan. Itinawag ka lang naman na samahan siya na magpa-check up. Ikaw pa yung galit. Paano bang simula ng away ninyo? Kasi sabi ni Ate Ansing, inaaya ka daw na ipa-check up, pero ano ba talaga ang nangyari? Siya pa Siyempre yung gusto ko galit, Daddy Frankie. Siya pa yung galit. Kasi dun, Hindi, gusto kong malaman din ano ang simula nila. Paano kayo nagsimula? Bakit ka nagalit sa asawa ni Ate Ansing? kasi yung usapan na di Prengge, inulit-ulit ko dun sana sa gitna. Hmm. Pati naman sila, sa ngayon, dun, sa mag-asawa nga, dun ba sila nagpatayo sa tabi ng bahay nila? Hindi dapat doon. Gusto ko kasi talaga, kaya inaalam ko talaga punot dulo eh. Tapos sabi ni Bayaw, Kuya JJ, na yung pinagbentahan daw ng kawayan, hindi mo daw hinati. Paano bang totoo dyan? Na Pati kawayan na gusto pa lang nilang hatiin pa yung pagbintahan. Paano? Nung tinatanggal yan, di ka naman tumulong. Tapos nung pagbintahan na, ikaw naman yung nakarami. Oh, di ba? Wala naman yun. Basta Tapos kawayan lang sasabihin mo sa akin, yun. ako yung interesado sa bahay ni Kuya Oliver. Oo, Ikaw naman yung ang ganong may style eh. Talaga, may balak kang angkinin yun, yung bahay ni Oliver. Kaya papastop po yan. Hindi ba papastop po yun? ang gusto kong mangyari, kaya nga pinag-uusap ko kayo, para kung maiwasan natin yung problema. No? Kaya gusto kong mag-usap kayo ng maayos, Ate Ansing, kung ano yung dapat kong gawin, baka makatulong pa ako. Yan lang naman ang nagpapagulo ng sitwasyon, Daddy Frankie eh. Bakit mo naman nasabing Ano pinagpipilitan niya na stop? Nandyan na nga eh. Ipapa-stop pa niya. Di siya yung hindi nakakaintindi, Daddy Frankie. Kaya ba niyang magpagawa ng gano'n pag pinatigil mo yan? Papastop nga yan. Yung usapan sana. Kaya walang gagawa dyan na pre. Hanggat hindi natin maayos yung kwan. So, Kuya JJ, anong paraan or anong gusto mong gawin ko para matuloy yung bahay? Sa paanong paraan? Ipapaliot ulit dari pre. Usog sa gitna talaga. Doon ang usapan. Bakit? Sa tingin mo, ganon-ganon lang maglipat ng layout? Talagang hindi ka nakakaintindi. Tingin mo, lasing ka na naman. Lagi kang ganyan. Hindi makaintindi. Ganyan. Pag kinuha mo si Kuya Albert, ganyan. Makakaya mo kayang alagaan yung kapatid natin. Ang gulo kausap. Yung usapan kasi doon sana.
wala nang usapan. Hindi na nga, Palagi eh. na lang ikaw ang ano. Hindi na nga pwedeng Susunod? i-layout. Hindi ka pa makaintindi. Kasi hollow block yan. Nakapatayo na. Gan. Kahit na, stop yan. Iwan ko sa'yo. Matanda ka na. Pero hindi ka pa rin Stop. nakakaintindi. Daddy Frankie, papay-stop ko yan. Ate Ansing, Daddy Frankie, ang hirap niyang kausap, Daddy Frankie. Ikaw na nga magpaliwanag sa kanya. Baka sakalang dingging ka niya. hindi. Huwag kang aalis. Ganito na lang. Gusto ko, sige, kung mainit pa rin, gusto ko kasi hindi masayang yung nasimulan Kaya natin. nga eh. Hollow block yan. Hindi naman pwedeng basta-basta ilipat. Buti sana kung kawayan lang. Kung kain mo lang. Di ba, Daddy Frankie? Mm-mm. Yan, hollow block yan. Pero, Mabubuhat mo ba? pero wag mo kaming iwanan para hindi dito ka halika. Usap lang tayo. Okay lang, sige, ilabas nyo yung gusto nyo. Ang gusto ko pag nailabas nyo na yung... Daddy Frankie. Hindi, ang gusto ko pag nailabas nyo na yung mga gusto nyong sabihin, tapos magsisimula tayo ulit. No? Okay lang. Basta walang sakitan, hindi kagaya ng nangyari kagabi na nagsuntukan silang dalawa. Matatandaan sila pero ganyan pa rin yung asal nila. Para silang bata. Dito ka lang. Yosin. Alam mo ba nangyari kay Bayaw? May sugat siya dito sa noo, tapos namamaga yung kamay niya. Ay, nag-away ba kami kagabi, Daddy Frankie daw? Hindi mo na alam yung ginagawa mo kasi sobrang kalasingan mo. Ganito na lang, Kuya JJ, kung sakaling halimbawa, naisip mo na mas nakalamang sa'yo si Ate Ansing, gagawa tayo ng paraan. Basta maging okay lang kayo. Kung ano man pa yung pwede kong gawin, makagaan, kasi total na tinignan ko naman kanina yung bahay, hindi naman totally nakadikit. No? What if gagawa kami ng kasulatan or pupunta ako sa barangay, gagawa tayo ng kasulatan na itong pinagtayuan ng lupa ay bahay ni Kuya Oliver. Gagawa ng kasulatan na walang aangkin dyan kung hindi si Kuya Oliver. Oo, Kasi salamat Daddy Frankie pagka ganun. Kasi nabanggit mo sa akin, Ate Ansing, makinig ka dito ka. Nabanggit kasi niya sa akin, worst to worst, di ba? Hindi siya hinihiling. Sabi niya kasi pag hindi siya hinihiling, namatay si Kuya Oliver or nawala sa mundo dahil lahat naman tayo mamamatay, may kasulatan na walang aangkin nino man sa inyo. Oh, Daddy Frankie, pahig naman ako. Magiging sa inyong magkakapatid. Ito, hindi ko iniisip na magiging ganun. Pero sa ikapapanatag ng lahat mga kababayan, dahil lumalalim sa totoo lang, nagkaroon ng suntukan si Kuya Louie. Louie. Asawa ni Ate Ansing kagabi, nagkaroon sila ng suntukan. Tapos, kaya nga po hanggang ngayon, hindi ako umalis hanggat hindi sila magkakasundo. Kaya gusto ko patawag din si Kuya Louie para mag-usap-usap kayo. Okay lang? Ha? Okay lang? Pero sa bahay, okay lang Kuya JJ na pag nakagawa ako ng kasulatan, pipirma si Nanay Ansing, pipirma ka, papirmahin din natin yung isa niyong kapatid dyan sa harap na itong bahay na to kahit anong mangyari kay Kuya Oliver. Oh, Daddy Frankie. Pahig naman ako doon. Payag Para ka. matahimik na siya. Matahimik na si Kuya Oliver, ay Kuya JJ. Para wala siyang Sige, kasapin mo. Gagawa tayong ganun para wala ka nang masabi. Para matahimik ka na. Para wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Oh, nandito si Daddy Frankie, hindi mas maganda yung ganun na naisip niya. Para yun ang... Para maliwanag. Yun, at saka naka-video naman to. Parang ito yung pinaka-witness natin. Witness din to mga sponsors natin. Katunayan na walang aangkin. Oh, Daddy Frankie. Kasi sa totoo lang Nanay Ansing, kaya sabi nga niya kanina, nagagalit siya kasi pati asawa mo daw nangingialam na, kaya nagalit siya, nagalit siya kagabi nung lasing siya. Nangingialam na parang pati yung asawa mo, siya rin daw ang gumagawa ng paraan para makuha ninyo yung bahay. Ay, sa isip lang niya yun, Daddy Frankie. No? Sige, sabihin mo kasi Kuya JJ. Buti nga yung asawa ko, papatikap niya yung kapatid ko kung tutuusin, dapat kapatid talaga ang numero 1 dyan. Diba? Hindi, kaya siguro siya umaayaw kasi nga may galit na siya. Anong kinakagalit niya? Anong kinakagalit mo? Dun nga, sa kwahan, usapan Sige. natin. Kung gumawa si Daddy Frankie ng papel, tapos paper mo ako. Wala naman akong kantyan.
ginagawa ko lang naman yung obligasyon ko bilang kapatid ni Kuya. Kasi nangihinayang ako sa panahon na hindi nakakapagpagawa. Hindi tayo nakakagawa. No? Tapos Kuya JJ, bawasan mo rin yung pag-iinom mo kasi sabi ni Ate Ansing, lagi ka daw nagiinom. Paano mo nga naman matutulungan si Kuya Oliver kung lagi ka daw naglalasing? Kwan lang naman natin Frankie. Pang ano lang sa kanya yun ito. Pero aalagaan din na mabuti. Pero wala ka naman ng ibang hinanakit or wala ka bang, kasi sabi ni Nanay Ansing, to sasabihin ko na para maging maayos kayo, na parang nagsiselos ka na daw kasi parang si Ansing lagi ang nabibigyan. Oo, Daddy Frankie. Palagi siya naman ng susunod. Tingnan mo na, Daddy Frankie, siya na yung nagsabi. Siya na mismo ang lumabas sa bibig niya na naghihinanakit siya sa akin. Bakit? Kasi Siya laging nasusunod, Daddy Frankie. Kami ay na lalaki. Hindi na kami may usapan na kwan. Tapos siya na palaging nasusunod. Babae pa naman siya. Kami sa ang kwan. Kasi nga, Pag-decision kasi dyan. sa akin nakapoder si Kuya Oliver. Hindi mo ba maintindihan yun? Kung sa inyo sana, di hayaan ko lang. Wala na akong pakialam. Bahala na kayo kung anong gawin nyo sa kanya. Nasa akin si Kuya Oliver eh. Ako yung nag-aantabay sa kanya. Ako yung nag-aalaga kung anong makakabuti sa kanya. Ngayon mo lang inaalagaan. No? Ako, 20 years kong inalagaan si Nalagaan mo dyan sa Liber. kulungan. At least, inalagaan ko. Ngayon, may interest ka na sa bahay niya. Hindi. Ayok ko lang mangulit yung nangyari na nandyan na nakalugmok sa ganyang kalagayan. Gusto ko makaahon na siya sa ganung kalagayan. Kaya pinagbubuti ko yung ginagawa ko. 20 years kong inalagaan si Oliver. Gusto mo bang bumalik sa ganyang kalagayan? Ngayon mo lang inalagaan. Ganyan na ang ano mo. Nalagaan mo nga noon, pinabayaan mo naman. Naglalasing ka, pag hindi ka na nandiyan ka na sa inuman. Tama ba yun? Inaalagaan ko din. Kung hindi ko inaalagaan, di namatay naman. Ay, yun naman ang hindi tama, lalong hindi tama. okay, so ganito na lang. Okay na, naisabi mo na yung, sige kuya, para wala nang galit dyan sa puso mo. Kasi mahirap pag may galit sa puso, tapos pag lasing tayo, mailalabas talaga natin. Nagiging ganun din ako minsan noon. Nung bata pa, manginginom ako. Pagka nagsisilos ako sa girlfriend ko, hindi ko masabi. Pero pagka nalasing ako, masasabi ko. Oo. Kaya gusto ko, Kuya JJ, tatapusin natin sa araw na ito para bukas mapapasimulan ko na yung bahay. Kaya kung anong sama ng loob mo, sabihin mo, ganun din kay Ate Ansing, magkaayos tayo. Ano pa yung mga gusto mong sabihin na dapat baguhin ni Ate Ansing? Yung mga ugali niya, yung mga ginagawa niya na gusto mong hindi na niya naulitin para hindi ka na magalit, para hindi kayo nagsusuntukan kasi ang nagpapang-abot talaga, ikaw at saka asawa ni, pangit. Di ba? Pangit, Daddy Frankie. Salamat, naintindihan nyo. Sige, si Ate Ansing muna. Ate Ansing, anong gusto mong sabihin sa kanya para wala ng away? Anong gusto mong ipaliwanag? Yung side mo. Anong gusto ko lang naman, sumuporta siya, Daddy Frankie. Suporta lang naman hinihingi ko eh. Suportahan niya kung ano yung mga plano mo. Yun lang naman ang hinihingi ko. Mayroon pang gawin nyo. Hindi, sa akin, Kuya JJ, sa totoo lang, oo, may mali ako kasi hindi kita hinintay. Nagtiwala kasi ako kay Ate Ansing about doon sa sinabi niya na nagkaintindihan na kayo at sinabi niya sa akin na may usapan na kayo na iurong na rito dahil nagtitira ng space doon para pag may magpatayo ng bahay, magkakasya. So sabi ko, may katwiran naman yung sinabi niya. Di, sa kanya din naman lumabas sa bibig niya yun, Daddy Frankie. Paano pag naghati-hati daw kami dito, wala na siyang space. Kaya yun ang naisip kong solusyon. Yun yung una-una kong naisip mga kababayan kasi nangyari na rin po yan sa family namin. Na kailangan, wag natin sasayangin ng space. So iurong natin para magkaroon pa ng another space dito. Yun lang din naman ang iniisip ko, Daddy Frankie. Siya lang naman ang iniintindi ko noon. Para may space pa siya. Kaya lang kasi siya, ang iniisip niya kasi, yung aangkinin mo yung bahay, pag namatay daw si Kuya Oliver, baka kunin mo na yung bahay. Siya lang nag-iisip noon ng mali, Daddy Frankie. So aasahan namin na hindi mangyayari yun, ha? Oo, Daddy Frankie. Gagawa tayo ng kasulatan.
Okay? Gusto ko naman pumirma para Mm. maliwanag. At saka, okay na, Kuya JJ, ha? Pagka, makagawa ako ng kasulatan, papatuloy na natin yung bahay. Ay, kayo, Daddy Frankie, pero sa akin, ayaw kong papatuloy yan bahay, Daddy Frankie. Mm. Kayo na lang, bahala. Mm. Pero sa akin, ayaw ko sanang doon ng pinagtayuan. Sinsya ka na, Kuya JJ, naintindihan kita. Pero gusto ko maging maayos. Ah? Kayo na lang, Daddy Frankie. Basta nandiyan kayo sa namin, gitna namin. Papakinggan na lang po namin kayo. Sige. So, tatawagin ko rin si Kuya Louie para maging maayos. Ilabas mo na lang yung pero walang sakitan na mangyayari, ah? Oo, Daddy Frankie. Kuya Rizky, patawag si Kuya Louie, kung pwede, bago gumabi. So yun mga kababayan, mga kabarangay, gagawan ko ng paraan talaga, hindi ako aalis gaya na aking sinabi. At ito, bukas na bukas kasi maggagabi na, gagawa kami ng kasulatan para mapagpatuloy na natin. No? At isa rin to na pag-ayusin silang magkapatid ay magbayaw. So sabihin mo na lang kay Bayaw, ngayon sasabihin mo rin yung gusto mo para hindi na maulit. Pahingi isang upuan, paupuin dito si Bayaw. Yan, tabihan mo lang yung asawa mo. Yan. Ito. Upo ka, Bayaw.